Maliban kay dating Senator Bong Revilla at dating DPWH Bulacan Finance Section Chief Juanito Mendoza ay naghain na ng not guilty plea ang kanilang mga kapwa-akusado sa kasong malversation kaugnay ng di umano'y ghost project sa Pandi, Bulacan. Ito na yung ikalawang pagkakataon na hindi natuloy ang arraignment ni Revilla dahil may hinain na naman siyang motion. Kasabay nito, hiningi ni Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division na i-defer ang kanyang arraignment hanggat marisolba ang kanyang motion. Sa urgent motion na hinain ni Revilla via email kagabi, hiningi niyang mag-inhibit o huwag umupo si Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda bilang mahistradong didinig ng kasong malversation. Nung unang pagdinig pa lamang ng kasong ito, sinabi na ni Justice Miranda in open court na kapatid niya ang abogado ni dating DPWH Undersecretary Bernardo nang sumalang ito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sinabi na rin noon ni Justice Miranda na kaibigan niya ang abogado ni Revilla na si Attorney Mon Esguerra. Sabi tuloy ng prosekusyon, delaying tactic na naman ito ng kampo ni Revilla dahil umpisa pa lang o sa unang pagdinig pa lamang ay sinabi na ito ng mahistrado at noon pa lang ay tinanong na ang mga abogado kung may mga maghahain ng mga motion. Iginiit ni Justice Miranda na sa loob ng 4 na dekada niya bilang abogado at hukom, sinunod niya ang Code of Conduct ng kanilang profesyon. Kaya nga raw unang araw pa lang ay nag-disclose na siya in open court. Isinasabuhay din daw niya ang motto ng Sandigan Bayan na honor, integrity, and accountability. Sa internal rules ng Sandigan Bayan, walang applicable rules para sa mandatory inhibition ni Miranda. Gayunpaman, pag-aaralan daw ito ng korte. Batay sa guidance of continuous trial, may 2 araw para resolbahin ng korte ang motion to inhibit. Nakatakda ang arraignment ni Revilla sa February 16. Gayon din kay Juanito Mendoza na may mga nakabinbinding motion. Ang iba namang akusado na nabasahan na ng hatol, magsisimula na ang pre-trial sa February 27. Bago matapos ang pagdinig, sinabon at pinaalalahanan ni Justice Miranda ang lead counsel ni Revilla na si Attorney Isaiah Asuncion. Sabi ni Justice Miranda, in open court, kailangan mag-ingat ang mga abogado sa ginagamit nilang mga salita sa mga isinusumiti nilang mga motion sa korte. Kailangan daw within bounds of professional courtesy at respect para sa korte. Sa motion to quash of warrant of arrest kasing inihay ni Attorney Asuncion, sinabi niyang sobrang minadali ng korte ang pag-issue ng warrant of arrest. Sinabi pa sa motion na delikadong precedent ang desisyon ng korte. Ang mga punto pa raw na ito, ginamit pa ni Attorney Lorna Kapunan sa isang media interview. Hindi partido sa kasong ito si Attorney Kapunan. Ipinaalala ni Justice Miranda na 11 a.m. na raffle ang kaso noong January 19 na issue ang warrant of arrest pasado alas 5 ng hapon. Nakatanggap ang korte ng motion to defer the warrant of arrest via email ng 6:16 p.m. So ngayon, Connie, ay nasa korte pa at nagpapahinga. Well, naghihintay sina Revilla at kanyang mga kapwa-akusado sa korte ng 3rd Division or sa sala ng 3rd Division dahil hinihintay pa nila yung susunod na hearing na arraignment din para sa kaso namang graft sa sala or sa korte ng 4th Division.